Mga kabayan, sa wakas, binasag na ni BP Inday Sara ang katahimikan kaugnay sa pagbili ng perma mula sa taong bayan kaugnay sa isinusulong ni Speaker Martin Romualdez na People's Initiative para sa Chacha. Sabi ni BP Sara, walang respeto sa mga Pinoy ang ginagawa ng Kamara kung saan ay patuloy pa rin itong nangyayari hanggang ngayon, partikular sa kanyang baluarte dyan sa Davao at sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay kahit ipinag-utos na ni Pangulong Marcos ang pagpapatigil dito. Samantala, matapos naman magsalita itong si Congressman Paulo Duterte kaugnay sa kanyang pagtutol sa People's Initiative ni Romualdez, agad naman na sinilip at hinanapan ng butas ng Kamara ang kampo ni Congressman Paulo Duterte, kung saan ay lumubo daw ang pondo sa distrito ng kongresista na si Paulo Duterte. Dahil dito isiniwalat ni Congressman Paulo na agad na tinapyasan ang kanyang budget, mula 2 billion ay bumagsak ito ng 500 million na lang ngayong 2024 approved budget. Pinahayag na ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang pagtutol sa isinusulong na People's Initiative sa kanyang distrito. Pagsisiwalat pa niya, inalisan daw ng budget ang kanyang distrito. Mula 2 billion pesos, bumaba na lang sa 500 million pesos ang kanilang pondo sa 2024 approved budget. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa Kamara kaugnay sa People's Initiative ni Speaker Romualdez, tila nagkakatotoo na ang sinasabi ng ating mga kababayan na kung hindi ka sasang-ayon sa mga kagustuhan ng liderato ng Kamara, gagawa sila ng paraan para hanapat ka ng butas at tapyasan ka ng budget gaya ng ginawa nila kay BP Sara na tinanggalan ng confidential fund. Samantala, matapos ipagtanggol ni Senator Amy Marcos ang mag-amang Duterte mula sa kanyang pinsana si Speaker Martin Romualdez, naglabas naman ng pahayag si BP Sara kung saan ay nagpasalamat siya sa senadora. Sabi ni BP Sara, daghang salamat Senator Amy Marcos sa imong suporta kanako, sa kanilang pamilya at sa lahat ng Davaoenyo. Prinsipyo lang ang meron kami, wala ng iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan, ito lang ang ipinagmamalaki namin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Binasag na ni Vice President Sara Duterte ang katahimikan kaugnay ng napapaulat na pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sa isang pahayag, iginiit nitong patuloy itong nangyayari araw-araw sa lungsod ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Vice President, isa itong uri ng pananamantala sa kahirapan ng mga mamamayan at kawalan ng respeto sa karapatang magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi. Nababahala rin umano ito sa travel advisory na inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahilan umano ng mga insidente ng terorismo, krimen, armadong sagupaan at kidnapping. Panawagan nito, unahing pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa pagpapapasok ng mga dayuhan sa bansa. Dapat din anyang ingatan ang saligang bata. Kinondena ni Vice President Sara Duterte ang umunoy signature buying para sa People's Initiative ng Charter Change. Ang Kamara naman, sinisilip ang umano'y lumobong pondo ng distrito ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Paulo Duterte. Trabaho lang daw at wala yang kinalaman sa Chacha. Pinahayag na ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang pagtutol sa isinusulong na People's Initiative sa kanyang distrito. Pagsisiwalat pa niya, inalisan daw ng budget ang kanyang distrito. Mula 2 billion pesos, bumaba na lang sa 500 million pesos ang kanilang pondo sa 2024 approved budget. Dahil dito, pinatignan ni House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co ang budget ng distrito ni Congressman Duterte. Ayon kay Co, lumalabas na mula nang maupo bilang kinatawan ng distrito noong 2019 si Pulong, umakyat umano ang alokasyon sa kanyang distrito sa 13 billion pesos noong 2020, 25 billion pesos sa sumunod na taon at 13 billion pesos noong 2022. Suma total, umabot daw ito ng 51 billion pesos. Well, kung titingnan niyo po, divide mo sa Davao City ang 51 billion, dapat bawat pamilya milyonaryo na po. So, it's not
kailangan lang ho talaga siguro may tinatawag tayong sunset. Hindi naman ho pwedeng lahat sunrise. Depensa ni Ko, wala raw itong kinalaman sa pagtuligsa ni Pulong sa Chacha. We cannot tolerate kasi yung 51 billion na allegation, yung mga sobra-sobra na, especially the Holy Land na tinatawag, Davao, sabi nila, sobra-sobra na yun. So, kailangan na ulit na ibalik dun sa mga nawalan na distrito. No? Sa puna naman ng ilang kritiko na nagagamit ang pondo ng bayan sa umano'y hidwaan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Duterte, sagot lang dito ni Congressman Ko. Ang nangyayari po na we're just doing the right thing. Katulad po ng confidential controversial fund. Ang confidential fund po is mas masama kaysa Napoles Fund. Mas matindi po yan. Laging bilin po ng aming speaker, do the right thing. Iginiit din ni Ko na walang nagagamit na kahit 5 pondo ng bayan sa pagsusulong ng charter change. At ang pag-uusapan natin, abay, sinabi ni Senator Amy Marcos, si super ate to the President, Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka Marites naman po to, hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang Marites na baka ang nananalo, sila-sila rin at ginagamit daw na fundraising. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Abe, nag-publish ng picture, di umano na isang nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan. No? Ito yung larawan. Pero mukha kang edited kasi tignan nyo yung hawak na cheque. No? Parang superimpose yung larawan. Inamin naman ng Mel Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Hello! Pinagdududahan na nga po kayo na kayo-kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit yun naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo-kayo. Dahil kayo mismo, umamin na heavily edited yung larawan na yan. Alam nyo, hindi naman kinakailangan kasi magsinungaling kung nagsasabi talaga ng totoo. Yung pag-edit ng larawan, yan po isang pagsisinungaling, di ba po? So ngayon, mas lalo pang nabuo sa isipan ng tao na baka nga walang nananalo dyan at sila-sila lang ang nananalo. Alam niyo po, masakit sa akin yan. Bakit? Marami pong hindi nakakaalam sa inyo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia. Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. So, pinili ko na maging professor sa UP kesa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gaano ka-epektibong mabigay ng tulong medikal ang PCSO. Unang-una sa lahat ng empleyado, kasama na po ako doon. Abay, libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. At talaga naman po, ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. Nung tayo po'y naging kongresista at sinulong natin ang universal healthcare, ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapondohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO, kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So ganyan ka-importante po at ganyan kalapit sa puso ko ang PCSO, hindi lang dahil minsan ako'y naging kabahagi ng pamilya ng PCSO, kung hindi, kung wala pong PCSO, hindi po mapapatupad yung pinaka-importanting batas na aking naisulong bilang isang kongresista, ang universal healthcare. So ayaw ko po na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Alam niyo po, pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Miski pa mag-online tayo, kung ang paniwala ng tao ay house show naman at wala talagang nananalang totoo dahil sila-sila rin ang nananalo, bakit ka patataya? Kaya nga po ako, hindi na ako tumataya dyan. Hindi sa dahil dati naman ako'y tumataya. No?
Pero siguro wala lang talagang panahon at miski may online na. No? Pero sana nga po, hindi na ginawa yan ng PCSO na inedit pa nila yung larawan na ginagamit nila para pasinungalingan na wala naman totoong nangyayari dyan sa PCSO. Lalo lang silang lumubog sa kumunoy kumbaga.